Bago ka mag-scroll palayo, makinig kang mabuti dahil ang sasabihin ko ay maaaring mukhang simple, halos sobrang simple, pero binago nito ang paraan ng pagtingin ng maraming tao sa pera magpakailanman. Ngayong gabi, bago ka matulog, kumuha ng maliit na piraso ng papel at isulat ang isang tiyak na numero dito. Pagkatapos, ilagay ito sa loob ng iyong wallet. Iyon lang. Walang komplikadong ritual. Walang mamahaling kagamitan. Isang numero lang. Karamihan sa mga tao ay binabaliwala ang maliliit na hakbang na tulad nito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit nananatili silang hindi umaasenso. Ngunit ang mga nakaunawa sa nakatagong koneksyon sa pagitan ng mga numero at enerhiya nagsisimulang mapansin ang isang kakaibang pangyayari ilang sandali pagkatapos nito. Ang pera ay higit pa sa papel. Higit pa sa mga numerong nakikita sa isang screen. Nagdadala ito ng emosyon, paniniwala, takot, pag-asa, at inaasahan. Para sa ilang tao, madaling dumadaloy ang pera. Para naman sa iba, pakiramdam nila gaano man sila magsikap, may kung anong laging humahadlang sa kanilang landas. Bigla na lang sumusulpot ang mga bayarin. Ang mga oportunidad ay nawawala. Ang ipon ay naglalaho ng kasing bilis ng pagdating nito. Pero paano kung hindi kakulangan sa pagsisikap ang problema? Paano kung ito ay enerhiya? Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang iba't ibang kultura na ang mga numero ay may dalang panginginig o vibration, isang tahimik na dalas na nakaapekto sa pag-isip at pag-ugali. At ang iyong wallet ang lugar kung saan mo iniingatan ang pera ay nagiging simbolo ng iyong pinansyal na pagkakakilanlan. Ang paraan ng pagtrato mo rito ay sumasalamin sa paraan ng hindi mo namamalayang pagtrato mo sa kayamanan mismo. Ngayong gabi, hindi tayo mag-uusap tungkol sa pamahiin. Pag-uusapan natin ang intensyon, focus, at isang maliit na pagbabago na maaaring tahimik na magbago sa paraan ng pagtugon ng pera sa iyo. Yan ay kwento, isang banayad na pagbabago ang nagsimula. Ilang taon na ang nakalipas, may isang lalaking nagngangalang Daniel na mas masipag kaysa halos sa lahat ng kakilala niya. Gumigising siya bago sumikat ang araw, tumatanggap ng dagdag na trabaho, pumapayag sa overtime, at bihirang magreklamo. Ngunit gaano man kalaki ang pagsisikap niya, halos hindi gumagalaw ang kanyang kalagayang pinansyal. Bawat buwan ay parang may reset button. Anumang pumasok agad ding lumalabas. Hindi tamad si Daniel. Hindi siya pabaya. Sa katunayan, responsable siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may tahimik siyang paniniwala na mahirap ang pera. Na kailangan itong paghirapan ng todo. Na ang kasaganaan ay para sa ibang tao, hindi para sa kanya. Isang gabi, habang bumibisita siya sa kanyang lola, may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng lumang leather wallet nito, maayos na nakatiklop sa likod ng isang litrato, may maliit na piraso ng papel na may nakasulat na numero. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya ito tungkol doon. Ngumiti ang kanyang lola at sinabi, nakikinig ang pera sa paraan ng pakikipag-usap mo rito kahit sa katahimikan. Ipinaliwanag niya na maraming taon na ang nakalipas, noong dumaan siya sa mahirap na panahong pinansyal, may nagsabi sa kanya na magsulat ng isang tiyak na numero, isang numerong sumisimbolo sa daloy at pagpapatuloy, at ilagay yon sa kanyang wallet. Hindi bilang mahika. Hindi bilang swerte. Kundi bilang paalala ng pagkakaayon. Halos natawa si Daniel. Isang numero. Iyon lang. Ngunit may kakaiba sa kalmadong katiyakan sa tinig ng kanyang lola na nagpaisip sa kanya. Nang gabing iyon, nagpa siyang subukan ito. Hindi siya umasa ng himala. Hindi niya inasahang may perang babagsak mula sa langit. Maingat lang niyang isinulat ang numero sa isang maliit at malinis na piraso ng papel. Huminto siya sandali bago ito ilagay sa kanyang wallet. Sa unang pagkakataon, sa halip na makaramdam ng stress tuwing bubuksan niya yon, nakaramdam siya ng intensyon. Ang mga sumunod na araw ay pangkaraniwan. Ngunit maya-maya, may banayad na pagbabago na nagsimulang mangyari. Napansin niya ang maliliit na gawi sa paggastos na dati niyang hindi pinapansin. Tinanggihan niya ang mga hindi kailangang bilihin. Sinagot niya ang isang email tungkol sa trabaho na maaaring hindi niya napansin noon. Nakipag-usap siya sa isang tao na nagbukas ng oportunidad para sa freelance na trabaho. Wala rito ang dramatiko. Ngunit may pagkakaiba. Hindi dahil binago ng numero ang laman ng kanyang bank account sa isang gabi. Binago nito ang kanyang kamalayan. At ang kamalayan ay tahimik na kayang baguhin ang lahat. Bakit nari kapangyarihan yan ni lead numero?
Matagal bago pa nagkaroon ng makabagong sistema ng pagbabangko, bago ang mga credit card at digital transfer, ang mga numero ay may dalang kahulugan na higit pa sa simpleng pagbibilang. Pinag-aralan ng mga sinaunang sibilisasyon ang mga numero hindi lamang bilang kasangkapan sa pagkwenta, kundi bilang mga simbolo ng ritmo, padron, at panginginig. Napansin nila kung paano inuulit ng kalikasan ang mga numero, sa ikot ng buwan, sa pagbabago ng mga panahon, sa hugis ng mga bulaklak, at maging sa tibok ng puso ng tao. Ang mga numero ay hindi kailanman naging simpleng simbolo lamang. Sila ay mga padron ng enerhiya. Kahit ngayon, nang hindi mo namamalayan, emosyonal na tumutugon ang iyong utak sa mga numero. Isipin mo ito. Ang numerong nakikita mo sa iyong bank account ay kayang baguhin agad ang iyong mood. Ang halaga ng isang bayarin ay kayang magdulot ng stress sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pagtaas ng sahod ay kayang magbigay ng pananabik kahit hindi pa dumarating ang pera. Ang mga numero ay nag-udyok ng damdamin at ang damdamin ay nakaapekto sa mga desisyon. Dito nagkakamali ang karamihan sa pag-unawa sa ideyang ito. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa kaugnayan o association. Kapag sinadya mong pumili ng isang numero na sumisimbolo sa paglago, daloy, o paglawak, at paulit-ulit mo itong nakikita sa loob ng iyong wallet, nagsisimulang bumuo ng bagong kaugnayan ang iyong subconscious mind. Sa halip na makaramdam ng kaba tuwing bubuksan mo ang iyong wallet, makakakita ka ng paalala, isang senyales na ang pera ay nilalayong umikot, hindi tumakas. Tinatawag ito ng mga psychologist na priming. Kapag ang isipan ay paulit-ulit na nalalantad sa isang simbolong konektado sa isang paniniwala, nagsisimulang umayon ang pag-ugali sa paniniwalang iyon. Kung ang isang tao ay palaging nakakakita ng mga simbolo ng kakulangan, kumikilos siya ng may pag-ingat, may takot, at minsan ay hindi namamalayang sinasabotahe ang sariling oportunidad. Ngunit kapag pinalalakas ng isang tao ang mga simbolo ng pagpapatuloy at paglawak, nagsisimula siyang gumawa ng mga desisyon mula sa mas kalmado at mas masaganang pag-isip. At ang pag-isip ay nakaapekto sa kilos. Ang kilos ay nakaapekto sa resulta. Mayroon ding kapangyarihan ang intensyon. Kapag may isinulat ka ng pisikal, iba ang pagpoproseso nito ng iyong utak kumpara sa simpleng pag-isip lamang. Ang pagsusulat ay nagpapagana ng focus. Nagpapahiwatig ito ng kaseryosohan. Sinasabi nito sa isipan, mahalaga ito. Kaya kapag nagsulat ka ng isang tiyak na numero, hindi basta-basta, kundi may malinaw na layunin at inilagay mo ito kung saan mo iniingatan ang iyong pera. Lumilikha ka ng isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng iyong conscious at subconscious mind. Tahimik mong sinasabi sa iyong sarili, ako ay handa na para sa ibang padron. At kung minsan, ang pagbabago ng padron ang unang hakbang sa pagbabago ng resulta. Bakit mahalaga Benny Wallet? Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman iniisip ang kanilang wallet. Isa lang itong bagay. Isang lalagyan ng pera, mga card, at resibo. Isang bagay na tahimik na nakalagay sa bulsa o bag. Ngunit kung hihinto ka sandali at pag-iisipan ito ng mabuti, ang iyong wallet ay higit pa sa balat at tela. Ito ang pisikal na tahanan ng iyong pera. Ito ang lugar kung saan nagpapahinga ang iyong buhay pinansyal kapag hindi ito gumagalaw. At ang paraan ng pagtrato mo sa lugar na iyon ay mas maraming sinasabi kaysa sa inaakala mo. Isipin mong binubuksan mo ngayon ang iyong wallet. Maayos ba ito? O puno ng lumang resibo, expired na card, at mga perang basta na lang isiniksik ng walang ayos? Binubuksan mo ba ito ng may kumpiyansa? O may kasamang tensyon? Ang maliliit na detalye ay lumilikha ng banayad na mga senyales. Kapag magulo ang iyong wallet, napapabayaan, o hindi inaalagaan, pinatitibay nito ang isang mensaheng hindi mo namamalayan, magulo ang pera. Mabilis itong umaalis. Panandalian lamang ito. Ngunit kapag maayos, nirerespeto, at sinadyang inayos ang iyong wallet, nagbabago ang mensahe, may lugar ang pera. Tinatanggap ang pera. Pinamamahalaan ang pera. Maaaring mukhang maliit ito, halos hindi mahalaga, ngunit ang utak ay patuloy na tumutugon sa kapaligiran. Ang iyong wallet ay isa sa mga pinakaginagamit mong bagay na may kinalaman sa pera sa iyong buhay. Sa bawat pagbabayad mo, sa bawat pagtingin mo sa iyong cash, sa bawat paglabas mo ng card, nakikipag-ugnayan ka sa espasyong iyon. At bawat pakikipag-ugnayan ay nagpapatibay ng isang paniniwala. Kung maglalagay ka rito ng isang sinadyang simbolo, tulad ng maingat na isinulat na numero na kumakatawan sa daloy, paglago,
o pagpapatuloy, binabago mo ang iyong wallet mula sa pagiging simpleng lalagyan tungo sa isang aktibong paalala. Nagiging tahimik itong pagpapatibay o affirmation. Hindi sinasabi ng malakas. Ngunit nakikita. Paulit-ulit. At ang pag-ulit ay bumubuo ng pagkakakilanlan. Kapag nagbago ang iyong pagkakakilanlan mula sa isang taong laging nahihirapan sa pera, tungo sa isang taong nakaayon sa daloy ng pananalapi. Unti-unting sumusunod ang iyong mga desisyon sa bagong pagkakakilanlang iyon. Mas kaunti ang pag-aalinlangan kapag may oportunidad. Mas malinaw ang pag-isip sa paggastos. Kumikilos ka mula sa intensyon, hindi mula sa bugso ng damdamin. Mahalaga ang wallet dahil hindi lamang ito lugar kung saan nananatili ang pera. Ito rin ang lugar kung saan naninirahan ang iyong pinansyal na pag-isip. Iyon ay paglalantad ng numero. Ngayong nauunawaan mo na ang koneksyon sa pagitan ng intensyon, mga numero, at ng lugar kung saan mo iniingatan ang iyong pera oras na. Ngunit bago ko ito ibunyag, huminga ka muna ng dahan-dahan. Dahil hindi ito tungkol sa basta-bastang pagpili ng mga numero. Ito ay tungkol sa pagpili ng numerong sumisimbolo sa pagpapatuloy, daloy, at walang hanggang pagbabalik. Ang numero ay 808. Hindi simpleng 8 lamang. Hindi 88, kundi 808. Narito kung bakit. Ang numerong 8 ay matagal nang iniugnay sa kasaganaan at walang katapusang daloy. Kapag tiningnan mo ito ng pahiga, nagiging simbolo ito ng infinity, walang simula, walang katapusan. Ito ay kumakatawan sa pag-ikot, paglawak, pagbabalik. Ngunit kapag naglagay ka ng 0 sa pagitan ng 28, may mas malalim na simbolismo itong nabubuo. Ang 0 ay kumakatawan sa potensyal, ang walang laman na espasyo kung saan nagsisimula ang paglikha. Ito ang kawalan na may hawak na posibilidad. Kapag napapalibutan ng 28, nagiging sentro ito ng balanseng daloy. Ang 808 ay kumakatawan sa kasaganaan, potensyal, kasaganaan. Daloy, paglikha, daloy. Ipinahihiwatig nito na ang umaalis ay maaaring bumalik. Na ang paglabas ng pera ay hindi nangangahulugang pagkawala. Ito ay nangangahulugan ng pag-ikot. Kapag isinulat mo ang 808 nang may malinaw na intensyon at inilagay mo ito sa loob ng iyong wallet, hindi ka namamalimos ng pera. Inaayon mo ang iyong sarili sa ideya na ang pera ay gumagalaw at ang paggalaw ay lumilikha ng oportunidad. At kung minsan, ang paniniwala sa pag-ikot ang unang hakbang upang maranasan ito. Paano igawin ng tama, hakbang-hakbang na gabay? Ngayong alam mo na ang numero, mahalaga rin ang paraan ng pagsulat mo nito. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa intensyon. At mas nagiging makapangyarihan ang intensyon kapag ito ay sinasadya at ginagawa ng may buong atensyon. Una, pumili ng tahimik na sandali. Huwag mo itong gawin ng nagmamadali o sa gitna ng maraming distraksyon. Huwag habang nagsuscroll sa iyong telepono o may ibang iniisip. Kailangang naroroon ang iyong isipan. Mas mainam gawin ito sa gabi, lalo na bago matulog dahil mas bukas ang subconscious mind sa panahong iyon. Ikalawa, kumuha ng maliit at malinis na piraso ng papel. Iwasang punitin ito ng basta-basta mula sa lumang notebook na puno ng sulat. Kung maaari, gumamit ng simpleng puting papel. Ang puti ay sumisimbolo sa kalinawan at pagiging bukas. Gupitin ito ng maayos sa maliit na parihaba na kasya ng komportable sa iyong wallet. Ikatlo, piliin ang iyong panulat ng may layunin. Inirekomenda ang asul o birding ballpen. Ang asul ay sumisimbolo sa daloy at kalmadong katatagan. Ang berde naman ay kumakatawan sa paglago at paglawak sa pananalapi. Iwasan ang pula para sa layuning ito dahil madalas itong iugnay sa gastos o pagkaapurahan. Ngayon, umupo ng tahimik. Bago ka magsulat, hawakan muna ang papel sa iyong mga kamay sa loob ng ilang segundo. Huminga ng mabagal papasok at mabagal palabas. Isipin kung ano ang kahulugan ng pinansyal na daloy para sa iyo. Hindi kasakiman. Hindi bigla ang yaman. Kundi katatagan. Oportunidad. Ginhawa. Pagkatapos, dahan-dahang isulat. 808. Isulat ito ng malinaw. Hindi sobrang laki. Hindi sobrang liit. Balansing nakapwesto sa gitna ng papel. Habang isinusulat mo ang bawat numero, isipin ang perang malayang dumadaloy papasok at palabas nang walang takot.
Pagkatapos mong maisulat, tupiin ang papel ng isang beses papunta sa iyong direksyon. Ang pagtupi papalapit sa sarili ay sumisimbolo sa pag-anyaya ng enerhiya papasok. Ngayon, buksan ang iyong wallet. Bago mo ilagay ang papel sa loob, alisin muna ang mga hindi kailangang laman, lumang resibo, expired na card, anumang bagay na nagdadala ng kaguluhan. Lumikha ng espasyo. Pagkatapos, ilagay ang nakatuping papel sa isang bahagi kung saan mananatili itong ligtas at hindi magagalaw, hindi lantad sa iba, ngunit maayos ang pagkakalagay. Habang inilalagay mo ito, tahimik mong sabihin sa iyong isipan. Ang pera ay dumadaloy sa akin at sa pamamagitan ko ng may balanse at ginhawa. Hindi mo kailangang ulit-ulitin ng paulit-ulit. Isang kalmadong pahayag ay sapat na. Pagkatapos, isara ang iyong wallet ng marahan. Mula sa sandaling ito, tratuhin ang iyong wallet ng may paggalang. Huwag itong ihagis ng basta-basta. Iwasang magsalita ng negatibo tungkol sa pera habang hawak mo ito. Ilang minuto lamang ang ritual na ito. Ngunit ang pagbabagong sinisimulan nito ay nagaganap sa loob. At ang mga pagbabagong panloob ay laging nauuna bago ang mga pagbabagong panlabas. Iyan din maaaring mangyari pagkatapos. Ngayon, may isang mahalagang bagay kang dapat tandaan. Huwag kang magising bukas na umaasang may mahikang lilitaw na pera sa iyong wallet. Hindi ito panlilinlang sa loto. Hindi ito isang orasyon. At hindi ito kapalit ng pagsisikap. Ang maaaring mangyari ay mas tahimik kaysa roon. At kadalasan, mas makapangyarihan. Sa simula, maaaring wala kang mapansin. Magmumukhang pareho pa rin ang mundo. Maaaring hindi agad magbago ang laman ng iyong bank account. Ngunit sa loob mo, may isang banayad na pag-aayos na nagsisimula. Sa susunod na buksan mo ang iyong wallet, maaalala mo ang intensyong inilagay mo roon. Ang maliit na nakatuping papel ay magiging tahimik na paalala na ang pera ay hindi mo kaaway, ito ay kasangkapang umikot. Sa loob ng ilang araw, maaari mong mapansin ang mga padron na dati mong hindi napapansin. Maaaring mapahinto ka muna bago gumawa ng biglaang pagbili. Mas magiging mulat ka kung saan napupunta ang iyong pera. Ang kamalayan ay lumilikha ng kontrol, at ang kontrol ay lumilikha ng kumpiyansa. Pagkatapos, mag-iba ang tingin mo sa oportunidad. Ang ideyang dati mong binabaliwala ay maaaring magmukhang posible. Ang isang sideline o maliit na proyekto ay maaaring magmukhang sulit subukan. Ang isang pag-uusap ay maaaring humantong sa bagong koneksyon. Maaaring hindi ka nagaanong mailang pag-usapan ang pera, humingi ng tamang bayad, o makipagnegosasyon sa iyong halaga. Hindi ito mga dramatikong himala. Ito ay mga pagbabago sa pag-isip. At ang pagbabago sa pag-isip ay nakaapekto sa pag-ugali. Ang pag-ugali ay nakaapekto sa resulta. May ilang tao ang nakapansin ng mga hindi inaasahang refund, mga bayad na matagal nang naantala na biglang dumating, bagong kliyente, o maliliit na pagbubukas sa pananalapi matapos gawin ang paraang ito. Hindi dahil may perang bumagsak mula sa langit, kundi dahil kapag lumambot ang panloob na pagtutol, nag-iba ang kilos mo. Mas nagiging bukas ka. Mas nagiging mapagmatsyag. Mas nagiging nakaayon. Madalas dumaloy ang pera patungo sa kalinawan at kumpiyansa. Kapag nabawasan ang takot, gumaganda ang pagdedesisyon. At kapag gumaganda ang pagdedesisyon, unti-unting nagbabago ang mga padron sa pananalapi. Ang susi ay pasensya. Hayaan ang numero na manatili sa iyong wallet nang hindi bababa sa 30 araw. Huwag mo itong tingnan ng paulit-ulit o subukin bawat oras. Magtiwala na ang layunin ng gawaing ito ay baguhin ang iyong relasyon sa pera, hindi ang habulin ito ng desperado. Tandaan. Ang paggalaw ay dahan-dahan. Ngunit ang dahan-dahang paggalaw ay paggalaw pa rin. At kung minsan, ang pinakamaliit na pagbabago sa loob ang nagbubukas ng pinto sa pagbabago sa labas. Seksyon ng babala. Bago mo isara ang video na ito at subukan ito ngayong gabi, may ilang mahahalagang bagay kang dapat maunawaan. Una, huwag mo itong ituring na biro. Kung isusulat mo ang numero ng pabaya, tatawanan ito, at agad mong sasabihin, malamang hindi ito gagana, pinatitibay mo ang pagdududa, hindi ang intensyon. Ang pagdududa ay lumilikha ng pagtutol. At ang pagtutol ay humahadlang sa kalinawan. Ikalawa, huwag mo itong gawing desperasyon. Ang pagsulat ng 808 ay hindi kapalit ng responsibilidad. Kailangan mo pa rin ng disiplina. Kailangan mo pa rin ng matalinong desisyon. Kailangan mo pa rin ng pagsisikap.
Sinusuportahan ng paraang ito ang pagkakaayon, hindi nito pinapalitan ang pagkilos. Ikatlo, iwasan ang negatibong pananalita tungkol sa pera habang dala mo ito. Ang mga salitang tulad ng lagi akong walang pera o hindi tumatagal ang pera sa akin ay nagpapalakas sa mismong padron na sinusubukan mong baguhin. Hinuhubog ng mga salita ang paniniwala. At hinuhubog ng paniniwala ang pag-ugali. Panghuli, huwag mong paulit-ulit na buksan ang iyong wallet para lang tingnan kung may nagbago na. Hindi ito tungkol sa pagsubok sa universo. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng iyong pag-isip. Gawin ito ng may kalmadong kaseryosohan. Ang maliliit na ritual ay gumagana lamang kapag may kasamang paggalang. Ngayong gabi, bago ka matulog, maglaan ka ng ilang tahimik na minuto para sa iyong sarili. Walang distraksyon. Walang ingay. Ikaw lang, isang maliit na piraso ng papel, at ang desisyong baguhin ang isang bagay sa loob mo. Isulat ang numerong 808 ng maingat. Tupiin ito papunta sa iyong direksyon. Ilagay ito sa loob ng iyong wallet ng may intensyon. Pagkatapos, isara ito ng marahan, hindi bilang isang taong umaasa sa swerte, kundi bilang isang taong pinipiling maging nakaayon. Tandaan, hindi ito tungkol sa paghabol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng pakikitungo mo rito. Sa susunod na 30 araw, obserbahan mo ang iyong sarili. Pansinin ang iyong mga iniisip. Pansinin ang iyong mga desisyon. Pansinin ang mga oportunidad na tila may bahagyang pagkakaiba. Maaaring magulat ka kung paano ang banayad na kamalayan ay nagsisimulang magbukas ng mga pintong dati mong nilalampasan. At kapag nailagay mo na ang papel sa iyong wallet ngayong gabi, bumalik ka rito at i-comment ang salitang "Done." Hayaan itong maging iyong pangako. Hayaan itong maging hudyat na handa ka na para sa bagong padron sa pananalapi. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe at manatiling konektado. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking transformasyon. Naghihintay ang iyong wallet. At naghihintay din ang susunod mong oportunidad.